Tuluyan ang idinipensa ni Coach Tim Cone ang hindi magandang performance ni Justin Brownlee sa bakbakan ng Ginebra at TNT sa Game 5. Ipinaliwanag naman ni Coach Chot Reyes ang nakitang pananalasa ni Kelly Williams na isa sa naging rason bakit tinalo ng TNT ang Barangay Ginebra at ang tila banta ni Coach Chot Reyes sa kanyang kupunang TNT tungkol sa posibleng pagbabalik ng Ginebra sa bakbakan sa Game 6. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos matalo sa Game 5 laban sa TNT Tropang Giga, sinasabing hindi na nagpaunlak pa ng kanyang panayam si Justin Brownlee sa media, kabaligtaran sa dati niyang ginagawa. Si Brownlee na kumamada lamang ng napakaliit na 8 puntos, 10 rebounds, 3 assists at 1 steal. Tanong, paano tinanggap ni Coach Tim ang itinalang mababang record ni Justin sa Game 5? Tutukan natin si Coach Tim Cone sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi naman talaga mahalaga yon. Pogi points yan. Hindi mahalaga kung ano ginagawa niya individually. Ang mahalaga natalo kami ng 30 points. So base po sa pahayag ni Coach Tim Cone, hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang naproduce ni Justin sa laban ngayong Game 5 kung saan tinalo ng TNT ang Ginebra sa score na 99-72. Agree po tayo doon. Unang-una kasi hindi lang naman si Justin ang lumaban doon eh. Lahat sila andon at nagpakita ng kaya nilang ipakita, hindi ba? Unfortunately, sinagasaan sila ng napaka-inspiradong TNT. Nung first half pa lang ng laban, grabe na lamang, di ba? Yung iba nagpatay na muna ata ng TV habang yung iba nagstay sila dyan. Kung titingnan mo naman talagang mabuti yung performance ni Justin, medyo hindi ka panipaniwala, di ba? Bumababa talaga siya or bumaba talaga siya. Base sa report, ito na yung pinakapangit na laro ni Justin mula noong 2016. Mula nung umakyat siya dito sa PBA. Dahil dyan, iisipin mo talaga na yun yung rason bakit parang inignore na lang ni Justin ang media. In short, dismayado si Justin sa kanyang naging performance dito sa Game 5. Grabe po ang pangit ng kanyang shooting percentage sa 4-point line, 0 out of 2 po siya doon. Sa 3-point area, 0 out of 3 po siya doon. Tapos yung mga kamada niya, yung mga birada niya sa loob, 3 out of 8 po siya. Ganito kabigat ang gabi kay Justin na dati-dati, mas malaking porsyento yung naipapasok niya. Ibig sabihin, isa talaga yung performance ni Justin sa masasabing dahilan kung bakit sila tinalo ng TNT. Actually, marami talagang factor eh. At syempre, kasama na dyan yung depensang inilatag ni Coach Chot Reyes. Silipin natin yung statistics ha. Sa rebounding, out-rebounded ng TNT ang Ginebra. Nagtala ang TNT ng 53 rebounds habang 43 naman dito sa Barangay Ginebra. So, hindi na nakapagtataka talaga na mas malaki rin ang defensive rebound ng TNT na merong 41 habang 31 lang dito sa Ginebra. Imagine defensive rebound po yung pinag-uusapan natin dito. 41 ang TNT, 31 lang yung Ginebra. Rebounding pa lang yan, pero kitang-kita mo na kagad yung difference. 10 beses na na-deny ng TNT ang Ginebra sa ilalim ng rim para makakuha ng second chance. Yung bench points nila dito, grabe din. Nagtala ang TNT ng 34, while yung Ginebra, meron silang 22. Dito sa bench points po ito ha. Ibig sabihin, mas nag-perform ng maayos yung mga hugot ni Coach Chot sa bench kumpara sa hugot ni Coach Tim Cone sa kanyang bench. Base sa statistics na ipinakita, malinaw pa sa sikat ng araw na pulbos talaga ang Ginebra sa TNT Tropang Giga kung saan nakitang muling nagpamalas ng kakayahan si Kelly Williams sa naturang laban. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang ginawa ni Coach Chot Reyes para muling manalasa si 2008 PBA MVP? Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Angelo Jacinto ng Spin. Tiningnan ko yung mga numero at pareho sila ni Raynam Batak at Kelly Williams. May napakapangit na plus-minus sa team. Matagal na kami magkasama, kami ni Kelly, nakabuo na kami ng matibay na relasyon. At sinabi ko lang kay Kelly na pagtitiwalaan kitang ipasok dahil kailangan natin si Kelly Williams. Kailangan namin si Kelly Williams para magkaroon kami ng pagkakataon para malabanan namin ang isang matigas na kupunan ng Barangay Ginebra. Alam niyo, tingin ko talaga ha, bukod sa depensang inilatag ni Coach Chot Reyes sa Ginebra, si Kelly talaga yung nagisusi nila dito. Para kasing nabulaga nila yung Gene Kings kasi hindi nila inaasahan si Kelly Williams na mananalasa ulit ng ganun sa court eh. Mahigit 15 minutes lang siya sa court pero sobra yung ginawa niya dito. Nagtala siya ng 11 points at 3 rebounds. Pagpasok pa lang nila, mainit na kagad si Kelly Williams eh. Yung unang 7 points nila ng TNT, si Kelly ang kumamada doon. So makikita mo talaga dito na nagbunga yung motivation ni Coach Chot Reyes kay Kelly Williams. Hindi na sayang, sabi nga nila, hindi ba? Imagine, nakakamada pa siya na isang 3. Meron din siyang 4 out of 6 dito sa kanyang birada sa loob. Actually, hindi lang naman siya yung kumamada dyan eh. Andyan naman silang lahat katulad ng sharpshooter na sina Pugoy. Nagtala po yun ng 16. Si Calvin Aptana meron namang 15.
kumamada rin sila, tapos si Jason Castro meron din siyang 10 points. Nagpakitang gilas yung ibang player ni Coach Shot, kaya kahit hindi ganun kalaki ang binira ni RHJ na nagtala lamang ng 16 points, 10 rebounds, 3 assists at isang block, kinaya nilang gulpihin ng Ginebra na umaasa nung gabing yon na makukuha nilang Game 5. Kasi nga, dala-dala nila yung momentum eh. Pero nakita natin kagabi, parang hindi sila yung may mataas na moral bunga ng resulta ng Game 4. Kita natin, TNT ang mas inspired sa bakbakan ng gabing yon. Walang dudang isa sa mga sinandala ni Coach Chot Reyes si Kelly Williams sa Game 5. Pero bukod dyan, inamin din ng dating Gilas mentor na maswerte ang TNT dahil hindi pumutok si Justin Brownlee. Pero babala niya sa sarili at sa kupunan, babalik si Justin kasama ang buong grupo sa Game 6 para ang kininang laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Tulad ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan, maswerte kami kasi off-night siya. Alam namin hindi yan magtutuloy-tuloy sa sunod na laro. Pinahinga na kaagad siya ni Coach Tim ko ng maaga, di ba? Parang paghahanda sa kanya para sa isang 1 step backward, 2 steps forward attack sa susunod na laro. Kaya kailangan nating maging handa. Alam namin na babalik sila. Kaya kailangan lang nating siguraduhin na handa tayo para sa isang malaking laban sa Ginebra sa susunod na laban. Eto na naman yun. Bantayo ni Coach Chot, hindi para sa Ginebra, kundi para sa kanyang grupo yan dito sa TNT. Alam niya kasi na babawi ang Ginebra sa Game 6 eh. Kaya parang motivation na rin niya yan sa kanyang kupunan. Sa isang side, posible talaga na dahilan ni Coach Tim na inihahanda si Justin sa Game 6 nung ipahinga niya ng maaga, hindi ba? Tingin niya kasi, kahit anong gawin nila dyan, off-night talaga yan. Parang wala silang magawang mabuti sa depensang inilalatag ng TNT eh. In fairness kay Coach Tim sinusubukan niya talagang lahat ng paraan para makuha yung tamang timpla sa opensa. At kitang-kita natin yan ang ipasok niya 12 players niya sa Game 5. Nishuffle niya talaga yan. Ang problema, kahit yung mga nagpapasakit ng ulo ni Coach Shot na si Ahanmisi at Holt, hindi niya nagawa ng paraan para maging produktibo silang dalawa. Like si Holt, kumamada lang siya ng 10 puntos, tapos wala na siyang nakuhang rebound. Sa panig ni Ahanmisi, nagtala lang siya ng 1 puntos, 4 na rebounds, 2 assists at 1 block. Isang free throw lang na ipasok niya dyan. Yung birada niya, lalo na sa tres, walang pumasok doon talaga eh. Parang nagsama-sama lahat ng hindi magagandang pangyayari sa Ginebra at ang resulta, panalo ang TNT na sobrang nagdomina sa laban. So again, may banta si Coach Chot sa kanyang team. Alam niya na babalik ang Ginebra at hindi magiging magandang balita yon para sa kanyang grupo. Kaya tingin natin, naghahanda na rin sila katulad ni Coach Tim Cone para sa pagpasok nila dito sa Game 6. So guys, maraming salamat.